Alright, so good evening. Again, Jeff Gamasan from IST Knowledge. So last tutorial, nag-create tayo ng layout ng modal. Ngayon, i-retrieve natin yung mga data sa pamamagitan ng Ajax. Okay, let's begin. Una sa lahat, mag-create tayo ng Ajax muna. JS file or JavaScript file. May papangalan ko siguro sa retrieve-ajax na lang. .js. And also sa PHP file, dahil ipapasa ng Ajax yung data sa PHP or vice versa, sa pinaka main folder natin, mag-create tayo dito ng file na siguro retrieve.php. Yan. So, yan muna sa ngayon. So, ngayon, mag-create tayo ng Ajax gamit ang document.on click. So, yung pagka-click ng document, yung target natin will be yung ating button na update. Ito. Ayan. So, ang kanyang class, kukunin natin yung class niya. So far, wala siyang class. So, lagyan natin ng class. Siguro lagyan natin edit ID. Yan. .id. So, class yan. Sa Ajax natin, magamit tayo ng .sign class, then, comma, function. So, dito pasok ang functions natin. Lagyan natin ng property na E or para sa mga events. And by the way, may nakalimutan ako. Nag-create tayo ng Ajax. So, kailangan natin siyang link sa ating page. Dito na sa header section. Gamit ako ng script. Then, yung ating pangalan ng file. Retrieve-ajax.js. So, una, gagamit ako ng method na prevent default para ma-prevent lang yung mga default ng element. Okay, then next, makikreate ako ng variable para sa ID. For example, pwede lang makita ng pangalan. It's up to you. And this, ITTR. Kukunin natin yung attribute ID ng isang element. Okay? Doon sa button. Kung makikita nyo dito, kukunin natin yung value nun ng ID, which is yung 4. Kunin natin. Para ma-testing natin yan, gamit ako ng alert. Then, i-alert lang natin yung ID. Then, refresh natin yung page. Dapat dyan, ito lalabas 4 alert. So, hindi siya lumabas, no? May iba kasing scenario sa JS dahil nga PHP gamit ko. Minsan, hindi siya kagad parang hindi siya nagre-refresh. Kasi sa PHP, parang save yung kanyang cookies or sessions sa browser. Kaya ako record akong gumamit ng incognito or private tab para sa PHP files ko. So, pag hindi kayo update, dapat lumalabas yung alert. So, bakit hindi lumalabas? Tingnan natin sa error console. Wala naman siyang error. Okay. Sigit lang. So, ID, toggle, update, edit-id. So, ID, tama naman, edit-id. Okay? So, dapat nag-alert na siya. Tingnan ko lang kung anong error natin. Siguro, refresh ko ulit yung page. Ayun. Nakita nyo, meron siyang lumabas na ID4 and the rest ID3 yan. Ayan, 2. Ayan. So, yun. Gumagana na yung ating ID. So, nakukuha na yung value ng button sa table. Next. So, makikita niya, gagamit tayo yung $Ajax. So, dito na papasok yung trabaho ng Ajax ngayon para makuha yung mga data sa pamamagitan ng PHP. Kunin natin yung file na pinangalan natin sa retrieve.php. Then, method will be post. And data. Siguro natin na update ID. I think update ID. So, tapos ID. By the way, ito napansin kong codes na to. Sa data, ito yung magiging trigger. Yung parang reset button. Or parang sa form,
guys, sa form, no? Sa form. Parang dito sa form, yan yung magiging trigger para makuha yung data natin gamit ng PHP. Parang ganito, update ID. Parang yan yung magiging trigger niya. Or parang yung sa button, siya yung magiging trigger para makuha yung data. So ito, bagay ko lang to kasi update to. Sabihin update. And then this will be update. Ayan. Yung value. Ayan. So isip nito, ito yung parang kasi array ito no? Isipin kasi ito yung ang array kasi tinatawag na key. Ito yung key natin. Ito naman yung value. Ayan. Kaya nga siyang sa array kasi meron dalawa common yung key value pair. Ayan. Ito yung key natin, ito yung ID yung value, which is yung pinuha natin yung variable na to. Na meron mga value na depende sa ID ng database. Next, gamit ang data type. Data type ko will be JSON, string. So, JSON po, guys, ibig sabihin is JavaScript object notation. Kino-convert niya lang yung object into strings. Yan. Then, pag success yung ating, create ng function, then create yung data. So, dito, ipapasa natin yung mga data sa database o punta doon sa element. So, dito sa model natin, meron tayong ID na update underscore ID. Copy ko lang yan. Sorry, ID. Oh, ID, yan. .val, kasi input tags yun, so .val siya. Data, which is, ito yun. Ito yung mga yun. Kunin natin yung field name doon sa database. So, may ID field name doon, di ba? So, hindi mo na gagana sa ngayon. Kailangan din ng PHP para kunin yung data na yun sa database. Okay? Kaya nakita nyo, URL retrieve.php. Kailangan ng JavaScript yan para makuha yung data doon. So, dito sa PHP, gamit tayo nito. Include mo natin yung connection. So, ito yung sasabi ko sa inyo mag-trigger, no? If ESET, yung ating post, update ID, yan. So, kung nakaset to, yan. Okay. Tapos, mag-create tayo ng variable para medyo okay lang siya. Post, update ID. Yan. So, ang gagawin natin, query. So, select natin. Select all from pangalan table. Condition where ID, yung variable nating ID. Yan. And then, kukunin natin yung connection, ay yung query. Connect natin. Kunin natin yung variable connection or con. Then, kunin natin yung query variable. Parang ang basa dyan kasi ganito, no? Ito yung connection natin, parang yung sa database natin, sa connection, ito yung tinatawag natin. Para hindi na tayo pa ulit-ulit ng new MySQLi, kinukuha na natin yung variable con. Kaya to con yan. Kasi kung makikita nyo, kung ma-imagine nyo, no, kunin ko to, for example, yan, new, parang ganito yung basa dyan, new MySQLi, tapos, yung select, yan, ganyan siya. Pinexi lang natin siya, para hindi na ulit sa pagkuha ng Then, kunin natin yung row, yung variable get, then fetch assoc. Yan. Then, echo natin yung ating output. So, dito, gagamit ako ng JSON encode. Kaya nga gumamit tayo ng JSON format doon sa JavaScript. Tawag natin sa row. So, pag okay na ito lahat, gumagana na yung atin. So, testing natin kung nakuha na yung ID na pasa sa element value ID. So, sa ngayon, hindi siya napapasa. Kaya na problema sa PHP, no? Okay? Close ko lang ito incognito. Open ko rin yung incognito. Yan. So,
Pag click ko to, dapat may ID na lalabas doon. So far, wala. Okay? So, medyo troubleshoot natin ng konti, ano. So, meron tayong update ID. Sa retrieve. Okay. So, echo JSON encode row. Fetch ASOC, query con. So, subtestingin lang natin, no. Kunin ko lang yung retrieve.php kung may error. So, wala naman siyang error na labas dito. Blanco, sabihin, tama yung codes natin. Okay? Baka may problema tayo sa pag-fetch sa pamagitan ng Ajax. Okay. Double check ko lang muna. Dito rin ako nahirapan eh. Sa Ajax eh. Talagang hirap. Minsan gumagana siya, minsan talagang tama naman, alam ko tama yung codes ko, pero yun nga, hindi gumagana. So, it's either dito problema natin. Okay, so alert lang tayo ng data para matesting natin kung tama ba. So, hindi gumagana Ajax. So, hindi gumagana yung alert mismo dun sa function. So, ang tingin ko, okay, try ko lang muna mag-alert dito. Okay, nag-trigger naman yung button. So, tingnan natin dito. Okay, nag-trigger naman yung button. So, ibig sabihin, may problema tayo sa success function. Okay? Kasi nag-trigger naman yung button, gumagana siya. So, maaaring ang problem natin ay yung pagtawag ng ID or data sa retrieve.php. So, tingnan natin mabuti. Double check ko lang. So, meron tayong URL na retrieve.php method post. Okay. Type JSON. Bukan kang baguhin to. JSON. So, tingnan natin. Okay. Sa modal, yung ID natin is update ID. Sa retrieve, medyo troubleshoot lang natin ng konti, no? So, select all. Get con, query, fetch, ASOC, get, fetch. Okay, so try ulit natin. Try ko lang kuha ng ibang field name, ID. .val, data first name. Ito yung sa field name niya, first name. So, tingnan natin kung gagana siya. So, hindi siya nakakuha ng ID. So, hindi siya nakaka-fetch ng data. Troubleshoot lang natin. Okay. Retrieve.php. Saan kasi itong retrieve.php na to? Ito siya. Okay. Isa pa. Okay.
Dati kung may error tayo sa console. Wala namang error sa console. Check yung network kung nag-establish ba siya. So, nag-establish siya, oh. So, status okay. So, ibig sabihin, okay yung establishment niya sa network. Ayun, oh. So, hindi na ko lang mabuti. Baka may error ako dito. Hindi ko napapansin. Update ID this. Update ID. Check ko lang yung query. Hindi ko makuha. Oops. Gumagana siya. Gumagana yung query natin. Query. Success function data. Teka lang, ah. Click event on click retrieve the page. Set ID. Saglit. Method post data JSON format. Ay, decode. Pusang gala. Bakit decode yan? Encode. Hindi ko napansin kagad. Encode. Ayan. Bakit decode ang ginagamit ko? Encode. Ayan. So, tingnan natin yan. Yun lang. Ayan. Gumana na. So, nagpakita ni ID and yung first name. Parang niya. Minsan talaga may mga na spelling tayong hindi napapansin ng mga words. So, yun. So, tuloy ko lang ulit. Okay. So, ngayon gumagana yung ID natin. Nakapag-rate yung tago ko na to. Hidden na natin yan. So, the rest, kunin natin. Okay. Yung variable, yung ID natin na entry. Copy paste ko na lang. mname. Val. Middle name. Lname. Tumagal tayo doon sa decode na yun, ah. Hindi ko napansin kaagad. Gender. Birthday. So, isipin nito, yung val natin, kinukuha natin yung data doon sa mga field names. So, kaya makikita nyo, birthday, para-para sa mga field name. Kapag i-refresh ko yung page, nakakapag-retrieve na tayong data. Ayan. So, pamagitan ng Ajax. And, yun nga, medyo tumagal ako sa spelling. So, yun. Okay? So, next nating tutorial, next is papagana natin yung update button natin. So, yun muna sa ngayon, out.